Nako, ito pong si Pangulong Marcos Jr. ay naiyak na dito ho sa sinasabing epekto ng flood control project na kung saan ay grabe ho yung katiwalian. At bukod ho dyan, mga kababayan, ay eto na, nagdeklara na ata ng Gera Red ang Malacanang laban po sa mga kongresista. Naglabas din po ng mabigat na statement ang Malacanang sa pamamagitan ni Executive Secretary Lucas Bersamin na kung saan ay kanyang pinagsasabihan ang mga mababatas, ang mga kongresista, ang House of Representatives na linisin ang bakuran nyo sa korupsyon. Sinapalpal po yan ni Executive Secretary Lucas Bersamin. So, yan po ang pag-uusapan natin mga kababayan at bago tayo tumuloy ay sa mga bago lang po sa ating channel, mag-subscribe na po kayo mga kababayan. At samantala, ito pong si Pangulong Marcos Jr. ay meron mo siyang bago niyang edisyon ng pagbablog o yung podcast na kung saan ay umiyak at naluha itong si Pangulong Marcos Jr. dahil sa talagang napakatindi raw po ng ginawang kahihiyan at yung kasakiman dito po sa mga kumita ho sa flood control projects. Ang sabi po niya ay ba't mo raw parurusahan para magpayaman ka? So yun po ang mga binitawang salita ng ating Pangulo. O ito, panoorin ho natin mga kababayan at ating explain yung kanyang binabanggit. Ito po si Pangulong Marcos Jr. at umiyak at naluha dito po sa nangyayaring grabe hong kahihiyan at talagang pagkainis niya raw po dito sa mga tumiba-tiba sa flood control projects. Panoorin po natin si Pangulong Marcos Jr. Are you teary-eyed? Yes, because I'm very upset. No, because I see people having a hard time. And and they don't deserve it. Mabuti mga kung masamang tao yan. Dapat parusahan. Hindi naman eh. Walang ginawa yan kundi magtrabaho. Kundi mahalin ang pamilya. Ba't mo paparusahan? Para magpayaman ka? That makes no sense to me. Yan po, no? At ako nakita ko rin, talagang habang nagsasalita, ang Pangulo, talagang naluha kasi tinanong nga siya ng anchor. At na si Vicky Morales, no? At yun ho. Di ba kung ang siya ba'y naluluhan, are you teary-eyed daw, sabi ho ng ni Vicky Morales. Samantala, ito, pero alam nyo ho, talagang ang kasabihan nga tears are not enough. Ito po ho, Mr. President, ang panahon na bigyan nyo po ng hustisya yung ating mga kababayan na talaga nagpapakahirap maghanap buhay at sila po kinakaltasan ng buwis, nagbabayad po sila ng buwis sa gobyerno, lalo na ho yung pangkaraniwang mamayan. Alam niyo naman ho, bilang isang empleyado, talagang garantisado na nagbabayad po sila ng buwis. Kami ho, kasama ho ako dyan. Kasi bago ho pa ho namin tanggapin ang aming sweldo, 15 at katapusan, kaltas na po ang buwis, di po ba? So, yun po. Ang sinasabi nga ho, kayo ho, anong masasabi niyo ho rito sa pag-iyak ho ni Pangulong Marcos Jr.? Ito ho ba ay pagpapakita ng kanyang sinseridad na talagang kanyang kakalusin na ho at wawakasan na itong problema sa flood control project dito po sa ating bansa? Kasi ho mga kasama, mga kababayan, kahit na gaano ka man ka sincero ang Pangulo dito po sa sa para lutasin at dito po sa nangyari na sobrang kahihiyan na ginawa po ng mga swapang po sa kwarta. Pero ang kinakailangan ho talaga rito, Mr. President, tapang at aksyon. Yun po pinaka-importante. At siyempre ang ganyang mga pag-iyak na yan, sige, punasan mo na ang iyong luha. Ang importante ho ay talagang bumunot ka na ng espada at pagulungin mo yung ulo ng mga kumita ho rito. Ano ibig sabihin? Hindi po ito literal. Ang ibig ko pong sabihin ay
bilang isang pangulo ng bansa, hawak mo naman lahat po ng mga pwedeng sandata laban ho rito para mapatino at tuluyan ng kalusin itong mga kasakimang ito. Halimbawa, sa mga opisyal po ng gobyerno, yung sa DPWH, nandiyan po yung ombudsman. Pakilusin niyo na po, mga kababayan, at para sa lalong madaling panahon, Mr. President, sila po yung masampahan ng kaso at maipakulong. At yung Department of Justice, ganun din ho, at makasuhan itong mga kontraktor at iba pang individual na nakilabang dito po sa grabing iskandalong ito, mga kababayan. Biro mo, hindi lang bilyon, kung susumahin, aabot na po sa trilyon yun ho, mga kababayan. Talagang napakatindi ho ng nakawan na nangyari dito po sa atin. At ang masakla po kasi talagang hindi po may iwasan na ito po ay isi-isi mismo sa Pangulo. Bakit to? Kasi parang napalusutan ho ang Pangulo rito Siya po ang pumirma ng General Appropriations Act na naging batas. Naghain po sila ng tinatawag na NEP, yung National Expenditure Program o NEP. Diyan po sa Kamara at sa Senado. Tapos, nung binusisi, nung pinirmahan ng Pangulo, sana chinek man lang. Ewan ko lang sino ba yung mga miyembro ng gabinete na dapat ay i-check man lang at na kung saan ay, boss, parang iba na ho itong yung nilalaman ng NEP at ng GAA. Ito ang ating isinabmit. So, lumilitaw ho, nalusutan ho ba siya o talagang sadyang may pinalusot lang ho? Yung mga nakapaligid dyan sa Pangulo, yung Department of Budget Management, na kanyang responsibilidad na dapat ho ay tinitiyak na yung budget na isinumite po, di po ba? Siguro konting pagbabago lang sana, pero grabe ho nangyari, di po ba? 2023, 2024, 2025, ang pinakamatindi ho, mga kababayan, ay sumiklab na ho itong mga issues sa flood control. Alam niyo yung panukala na para po sa 2026, sa susunod na taon, meron pa rin ho. May nagtangka pa rin ho na talagang magicin ito hong panukalang budget. So dito ho, mga kababayan, ito ang aking masasabi lang ho, mga kababayan. Talagang galit na po ang taong bayan dito. At okay, siguro okay yan kung naiyak ko ang Pangulo dahil sa inis. Pero Mr. President, ang kailangan po ng taong bayan ay aksyon. At sana po ay kumilos kayo sa lalong madaling panahon. Andiyan po yung ombudsman at ang Department of Justice para makasuhan. Kasi may mga kaso na talagang klaro ho, mga kababayan, di ba? Yung Ghost Project na lang ho binayaran ng gobyerno. At siguradong meron pong na sabwatan na nangyari. DPWH, siyempre hindi naman mababayaran ng contractor kung hindi po ipinroseso ng DPWH, di po ba? So yun ho, mga kababayan. At ito, yung ating pangalawang issue na pag-uusapan ngayon ay itong ginawang pagkundina ni Executive Secretary Lucas Bersamin sa umunoy pagtatangka naman ng ilang mambabatas mula sa House of Representatives na ilipat sa executive branch ito hong pananagutan na kanilang sariling katiwalian at mga pagkukulang. Ayun, grabe ho ito. Ito, panoorin nyo ho, meron akong statement na ilalabas sa ating screen. Ito, sabi niya, the cabinet strongly objects to the recent spins coming from certain members of the House of Representatives who are thereby attempting to shift the blame for their own corruption and failure onto the executive branch. Ayun, sabi po ni ayan, nakikita nyo sa screen yung statement to ng Malacanang na inilabas po para po sa miyembro ng gabinete. At hindi umano tatanggapin ng gabinete ang anumang pag-atake sa integridad at reputasyon ng ehekutibo, lalo na ang paggamit ng political theatrics upang pigilan ang proseso ng budget. Yun po, mukhang away na ho ito. At pinayuhan po ng gabinete ang mga mababatas na ituon muna ang pansin sa paglilinis ng sariling
hanay bago magbintang sa ibang sangay ng pamahalaan. So ang sabi ho ng Malacanang, linisin nyo muna yung bahay nyo, mga kongresista. At yun po, sabi po ni Secretary Bersamin, at dapat pakinggan ng mga mababatas dyan po sa House of Representatives yung panawagan po ng mga tao na magkaroon ng pananagutan sa korupsyon. Pero alam niyo, Mr. Executive Secretary Bersamin, hindi ho pwede na ganyan na mga panawagan na yan. At di ba, gamitan nyo na ho ng sabihin natin ng kapangyarihan sa ehekutibo, ibunyag nyo na yung mga pangalan ng mga kongresista na sangkot dito po sa flood control project na ito. Pangalanan nyo na at kasuhan sa ombudsman. Kasi yung mga opisyal ng gobyerno sa ombudsman Tapos yung mga kontraktor kasuhan na po ng DOJ para maipakulong na ang mga yan. Para kumalma naman ang taong bayan. Alam nyo, kapag hindi nyo ginawa yan, nagpawarde-warde pa ho kayo, baka kung saan magtungo o patungo itong ating bansa. At alam nyo naman yung mga Pilipino, sadyang mapagtimpi, matiisin, di po ba? Pero kapag napuno na po ang salop, baka magkaroon ho dyan, lumaki at lumawak po yung mga kilos protesta na nasimula na po sa mga nakarang araw, di ba? May mga sumugod sa tanggapan ng DPWH, sa tanggapan ng kontraktor ng bahay at opisina ni na Diskaya. So, yun ho. Tapos, yung kapitbahay natin, andun yung nabansa, yung Indonesia, nag-aalboruto yung mga Indonesia. Yung Indonesian nag-aalboruto dahil sa grabe rin po yung katiwalaan sa kanilang gobyerno. So, wag na po nating antayin. Mr. President, Executive Secretary, Ombudsman, DOJ, pakilusin nyo na po sa lalong madaling panahon para matapos na ito at magwakas na itong katiwalian. Magpakulong ho kayo ng mga politiko, kongresista man yan o senador, at lalo na ho yung mga opisyal ng DPWH, isama rin yung mga kontraktor para matapos na po, di po ba? Okay, yan lang po mga kababayan. Ulitin ho natin, itong issue natin, Pangulong Marcos Jr. naiyak sa galit at inis dahil sa idinulot na kahihiyan at takatakawan ho dito sa pagnanakaw sa pondo ng bayan sa flood control project. At pangalawa, mukhang away na ho ang Malacanang at ang House of Representatives. Ayun ho, pinagsabihan na ni Secretary Bersamin ang mga kongresista, linisin nyo ang inyong bahay. Huwag nyong batuhin ang Malacanang. Kayo ang may gawa ng katiwalian. Ayon, sinasabi. Okay, abangan natin kung saan nahantong itong isyong ito. Mukhang galit-galit na. Muna, mga kababayan. Okay, so sa mga bago lang sa ating channel, ulitin ko po, subscribe na po kayo. At huwag niyo pong kalimutan na i-like at i-share para kayo po i-updated dito po sa ating ginagawang mga diskusyon. Maraming salamat muli. Ito po si Ka Eli. Magandang araw po sa ating lahat.